The Most Holy Church of God in Christ Jesus is a religious organization established in the Republic of the Philippines on the 9th of May, year 1922, and is duly registered with the Securities and Exchange Commission with registry number 82613. Through faith in the truth revealed by the Holy Scriptures of the Bible, the administration as well as the entire brethren of the Church believe that it is the Most High God, the Lord Christ Jesus, who established the Most Holy Church for the sole purpose of proclaiming Him as the only one true God and Savior whom we should worship and serve with our whole lives, and that He is no other than the Lord Christ Jesus, who manifested in the flesh, and that the Most Holy Church of God in Christ Jesus is His chosen way for us to deliver from our sins and eternal damnation. Therefore, since the Church was established, everyone who is called into the Church receive the divine obligation to partake in all evangelization efforts of the Church to fulfill the God-given commission to make disciples of all the nations. In that case, here is the vision and mission statement of the Church. Vision: the Most Holy Church shall be exalted for the glory of the Most High God. Mission: seed of one world, one nation. Core value: all members of the Most Holy Church are being taught and encouraged to live in agape. Agape is a Greek word which means perfect love and everlasting love. As the Bible further expounds, it is the kind of love that God has for all of us. In fact, God Himself is agape. Agape, or love, serves as the core value of the Church because love is the fulfillment of the law. Ownership and administration: the Most Holy Church of God in Christ Jesus fully believes and proclaims that her sole owner is no one but the Most High God. He is the only King who reigns all over the Church. Everything the Church achieve and will achieve in the future are the works of God. God governs over His Church through His appointed men to administer the Church. Like the first church established in Jerusalem, which was administered by the apostles, the Most Holy Church is currently administered by the 7 bishops, presided by the general bishop. The church administration oversees over the whole church and through the appointed council of elders, composed by the presbyters and ministers who were appointed to administer congregation and ministries. Expansion and growth: currently, the church has established congregation in most places in the 3 major islands of the Philippines, namely Luzon, Visayas, and Mindanao. Also, the church is making necessary preparation to intensify its expansion and establish congregation in all major cities and provinces in the entire country. There are also active congregation of the church in other countries. In the United States of America, in Canada, in Australia, Hong Kong, in Singapore, Malaysia, United Arab Emirates, Japan, Taiwan, Kingdom of Saudi Arabia, Qatar, Belgium, Cyprus, France, Germany, Italy, Spain, and United Kingdom. The Most Holy Church of God in Christ Jesus is looking forward to aggressively propagate the gospel, to edify the church in places where it was already established, and also to establish new congregation in other countries to complete the mission and fulfill the vision of the church. Services: since the main purpose of the existence of the Church is to propagate the gospel to all nations, the Most Holy Church established various evangelization efforts of the Church to reach more people even in the farthest corners of the world.
The church produces evangelization programs that are aired via radio, cable TV, and in different social media or online platforms. Radio stations, Philippines. Cable TV channels. Online platforms, Facebook, MHC Media, YouTube, The Most Holy Church, official website, www.mostholychurch.com. Charity. Aside from actively upholding evangelization efforts, the Most Holy Church is also active in charity works. Here are some of the ministries of the Most Holy Church established to serve both members and non-members of the church. Lingap Agape Ministry. The church established the Lingap Agape Ministry, which engages in community services like goods and charity donations, feeding programs, blood donations, and other services to cater church members and non-members who are in need. Damayang Kristiyano. On May 1, 2004, the church administration established the Damayang Kristiyano Ministry that aims to help the needs of the family of a deceased member of the Most Holy Church, especially in their burial expenses. Schools. Pristine Heritage Academy, formerly known as Pristine Learning and Tutorial Center. The Pristine Heritage Academy was established by the Most Holy Church in February of 2009. The school is open to all church members and non-members alike for the fulfillment of a part of the Most Holy Church community service. Mahanaim Evangelical Academy. The church administration aimed to give standardized education and training to church members who aspire to become missionary workers and ministers of the church. Thus, in 2018, the church administration established the Mahanaim Evangelical Academy that provides classroom lectures and on-the-job training so that aspirants to partake in the Lord's mission may be molded to become a proud messenger of God. The Mahanaim Evangelical Academy mainly holds its training in Gabay Center, the training facility of the Most Holy Church located at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, Province of Bataan, Philippines. The Centennial Celebration of the Most Holy Church. The Most Holy Church of God in Christ Jesus recently celebrated its 100th anniversary on the evening of the first day of May 2022 at the Gabay Center, the newly built facility of the church situated at Barangay Sumalo, Municipality of Hermosa, in the province of Bataan, Philippines. On the morning of the same day, the church held the inauguration and dedication of the Gabay Center. The Gabay Center is a training facility of the church, built through the favor of God and the collective efforts of the entire brethren from around the globe. From the proud members of the church, we are inviting you to join us and be a member of the Most Holy Church of God in Christ Jesus, so that we may share the ever-abounding favor of God towards His beloved children. Please take time to listen to the preaching of all the topics composing the lessons of spiritual salvation, so that we may share to you the teachings and doctrines of the Most Holy Church, which are purely based on the Bible that will lead us to our soul's salvation. To know more about the church, you may visit our website at www.mostholychurch.com, or you may reach us through telephone number 6302-8255-6949.
Kapayapaan po mga giliw naming mga taga-subaybay, maraming salamat sa ating Panginoon sapagkat patuloy niya tayong binibiyayaan ng ating buhay at kalakasan at katunayan ito ng pag-ibig ng Diyos sa bawat isa po sa atin. At ito sana'y magamit natin sa patuloy ninyong pagsubaybay upang alamin ang mga banal na kalooban ng Diyos para po sa atin na nasusulat sa banal na kasulatan. At ito po ay inihahatid sa inyo ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Ako po ang inyong lingkod, kapatid na Benhanan, at muli kapiling natin ang ating minamahal na kapatid na Neraya. Kapayapaan po, kapatid na Neraya. Kapayapaan din pong sumainyo, kapatid na Benhanan, at kapayapaan po sa lahat ng aming mga mahal na taga-subaybay ng programang ito na ang Kabanal-Banalan. Sa nakalipas na mga pagtuturo at paghahayag ng banal na kalooban ng Diyos ay naunawaan natin ang kahalagahan ng pagiging kaibigan ng Diyos. Na gaya ni Abraham, itinuring siyang kaibigan dahil sa kanyang taglay na pananampalataya at pagkilala sa Diyos at ito'y pinatunayan niya sa pamamagitan ng kanyang mabubuting gawa at ang mabuting gawang ito ay ang pagsunod sa banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos. At sa pagkakataong ito ay ihahayag naman ng ating Panginoon ang isa sa banal niyang kalooban upang ang tao'y makatiyak sa tinatawag na kaligtasan. Ang paksa ay nagsasabing, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Marahil, mga minamahal naming taga-subaybay, agad ay masasagot natin sa ating kalooban na nabautismuhan naman ako. At ibig bang sabihin nito ay tiyak na ako sa aking kaligtasan? Alam niyo po, lahat tayo sa kinagisnan nating reliyon, tayo po ay nabinyagan noong tayo po ay sanggol. Yung bang binyag na yon o bautismo na yon ang tinutukoy ng ating paksang aralin na dapat makamit ng isang tao upang tayo'y makatiyak sa tinatawag na kaligtasan. Ngayon ay ituturo sa atin ano ang nakapaloob sa mga salitang ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Kapatid na Neraya, sino po ang nagpahayag o nagsabi ng mga salitang ito na ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas? Ang sagot po ay mababasa natin sa aklat po ng Marcos, ang kapitulo ay 16, ang bersikulo ay 15 hanggang 16, kasama po ang talatang 19. Pakibasa po, kapatid na Benhanan. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Dadapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y mga kausap niya, ay tinanggap sa itaas ng langit at lumuklok sa kanan ng Diyos. Sa mga talatang ito na binasa at ating pong narinig, ay maunawa natin kung sino ang nagpahayag at nagsabi ng mga salitang ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Gaya ng ating narinig, ang Panginoong Hesus nga, pagkatapos na sila'y makausap, tinanggap sa itaas, sa langit at lumuklok sa kanan ng Diyos.
So sa makatwid, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay, ang nagsasalita sa mga talatang ito ay walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Siya ang nagsabi ng mga salitang ito nung panahong siya ay nagkatawang tao. Isa po ito sa mahalagang huling habilin ng Panginoon sa kanyang mga alagad o sa kanyang mga apostol na dapat gawin ng isang sumasampalataya para makamit ang kaligtasan. Kailangan sumampalataya at magpabautismo para ang tao ay maliligtas. Kaya maunawa natin sa mga talatang ito na hindi sapat ang pananampalataya lamang para maligtas. Kundi kailangan yung pananampalataya, lakipan natin ng gawa na pagsunod sa mga utos. At ang mahalagang utos na naghahayag ng pananampalataya na kapag nagawa natin ay mapapasa atin yung sinasabing tayo ay maliligtas, kailangan nating magpabautismo. So magkaugnay po yon, kapatid na Benhanan at mga mahal naming taga-subaybay. Pagkatapos na tayong makapakinig ng mga salita ng Diyos at ating naunawaan, kailangan hindi lang ito natin napapakinggan, hindi lang ito natin nauunawaan. Ang lalong mahalaga, pinaniniwalaan natin o sinasampalatayanan natin at patutunayan natin ang pagsampalataya sa Diyos, ang pagsampalataya sa mga utos ng Diyos sa pamamagitan ng gaya ni Abraham ay susunod tayo sa kung ano ang iniuutos ng Diyos. At ang iniuutos, nakalakip ng pananampalataya, kailangan nating maranasang mabautismuhan. Sapagkat sabi ng Panginoon, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. So maunawa rin natin na sa huling araw, walang ibang paraan na ibinili ng Panginoon para magkamit ang tao ng kaligtasan. Kasi bago siya umakyat sa langit, ito yung mga huling pananalita o mga huling pagbibilin eh. Hindi siya nagturo ng ibang paraan. Pagka ang hinahangad ng tao ay gusto niyang siya ay maliligtas. Kailangan talaga mananampalataya ka, magpapabautismo ka para ikaw ay maliligtas. At sa kabilang banda naman, kung hindi tayo sasampalataya, ayaw nating magpabautismo, Panginoon na rin ang nagsabing, ang ayaw manampalataya, mapaparusahan. Kaya dito po ay tinuturuan tayo ng tamang pagpapasya. Mas piliin nating sumampalataya kaysa mag-alinlangan. Mas piliin nating magpabautismo kaysa sa hindi tayo magpabautismo. Para na sa gayon, maligtas tayo sa halip na tayo po ay mapabilang sa mga taong mapaparusahan. Ibig sabihin, kapatid na Neraya, ang bautismo bago tanggapin ng tao ay dapat siyang sumampalataya. Opo. At ano nga ang kanyang sasampalatayanan? Naroon po yun sa unang bahagi ng mga talata. Ipangaral ang Ebanghelyo. Ibig sabihin po, ang isang tao, bago siya ay bautismuhan, kailangan po napangaralan siya ng Ebanghelyo ng Panginoon. At batay sa mga pagtuturo sa kanya ng Ebanghelyo, na gaya po ng ginagawa po namin sa programang ito, kung ito po ay inyong tanggapin, sampalatayanan, at ipangakong ito ay atin pong isa sa kabuhayan, doon pa lamang ang tao ay maaaring tumanggap ng bautismo. Uulitin ko po, hindi maaaring bautismuhan ang hindi sumasampalataya. Paano mangyayari na sumampalataya ang tao? Kailangan po nakakaunawa na ang tao. Hindi po pwedeng ang isang bautismuhan ay wala pong sapat na kaisipan upang sampalatayanan yung aral na ituturo sa kanya. At dito rin, mga minamahal naming taga-subaybay, kung totoong sumasampalataya tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus, gagawin po natin kung ano ang kanyang ibinilin sa kanyang mga kasangkapan. Ito po ay kahayagan ng lubos nating pagsunod at pagpapasakop sa banal na kalooban ng ating Panginoon. Uulitin ko po, gaya po ng nabanggit ng kapatid na Neraya, ang bautismo ang paraang itinakda ng Diyos upang ang tao'y magkamit ng kaligtasan. Kapatid na Neraya, anong uring kaligtasan po ba ang ipinangakong ito ng ating Panginoon Diyos sa mga sasampalataya sa kanyang ebanghelyo at pagkatapos ay
magpapabautismo? Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa unang Pedro, Kapitulo 1, versikulo 9. Na inyong tinatanggap ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Napakaliwanag po ang talatang ito na sumasagot sa ibinangong katanungan kung anong uring kaligtasan ang ipagkakaloob ng Diyos sa mga sumasampalataya batay sa ebanghelyong kanyang napakinggan at bunga ng pananampalataya ay nagpapabautismo. Ano sabi ng Apostol Pedro? Tinatanggap ninyo anya ang layunin ng inyong pananampalataya, ang pagkaligtas ng inyong mga kaluluwa. Ito po yung pinakamahalagang kaligtasan na maaaring makamit ng tao sa kanyang buhay, ang magkaroon ng kaligtasan ang kanyang kaluluwa. Kasi nga sabi ng Panginoon, kahit na makamtan mo man ang lahat ng kayamanan o kahit ang buong mundo mapasayo, pero hindi naman maliligtas ang iyong kaluluwa, wala rin anyang kabuluhan. So ang nagpapaging makabuluhan sa isang tao, pwede nating sabihin ang logic ng talata, hindi ka man magkaroon ng makayamanan sa sanglibutan, pero dahil sa iyong pagsampalataya at pagpabautismo ay nakamit mo ang kaligtasan ng iyong kaluluwa, yun ang lalo at pinakamagandang kalagayan na mararanasan ng tao. At ito po ang ipinapangako ng Panginoon sa mga taong sumasampalataya at nagpapabautismo. Maliligtas ang ating mga kaluluwa. Maliwanag po ito, mga giliw naming mga taga-subaybay. Bagaman, ang Panginoon Diyos ay nagliligtas sa atin sa mga tiyak na kapahamakan, sa mabibigat na mga sakit o karamdaman, pero hindi po doon nalilimitahan ang pangakong kaligtasang ipinangako ng Diyos sa mga sasampalataya sa kanyang aral at pagkatapos ay magpapabautismo. Lahat po ng tao, masama at mabuti, ay pawang mga mamatay. Pero ang itinuturo po sa pagkakataong ito ay hindi lamang po ang kaligtasan ng lupang katawang ito, kundi ang pangakong kaligtasan ng Panginoon ay tumatagos po hanggang sa kaligtasan ng ating kaluluwa. Opo, walang anumang bagay sa mundong ito ang pwede nating panghawakan upang tayo makatiyak na ang ating kaluluwa ay maliligtas. Lalong masama na ang tao'y mga tuwiran na kapag ako ika ay namatay, ay bahala na ang Diyos. Wag. Sapagkat ngayon ay nagbubukas siya ng kanyang kalooban. Bunga ng kanyang pag-ibig sa atin na mga tao, binubuksan niya ang daan patungo sa kanyang piling doon sa kalangit-langitan. Ang bilin sa atin, noon pa man nang siya'y bago umakyat doon sa langit, ibinili niya ipangaral ang Ebanghelyo. At kung sino mang taong pangangaralan ng Ebanghelyo'y sumampalataya, tanggapin yung aral at handang gawin yung aral, at pagkatapos ay magpabautismo, yon ang tatanggap ng kaligtasan ng kanyang kaluluwa. Bukod sa pangakong kaligtasan ng kaluluwa, kapatid na Neraya, ano po yung napakadakilang karapatang makakamit ng mga tao kung siya po ay sasampalataya sa Ebanghelyo at pagkatapos ay tumanggap ng bautismo? Ang sagot po mula sa Biblia ay mababasa natin sa Juan, Kapitulo 1, versikulo 12 hanggang 13. Dadapwat ang lahat ng sa kanya'y nagsitanggap, ay pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sa makatwid bagay, ang mga nagsisisampalataya sa kanyang pangalan na mga ipinanganak na hindi sa dugo, ni sa kalooban ng laman, ni sa kalooban ng tao, kundi ng Diyos. Bukod po sa kaligtasan na ukol sa kaluluwa, ang mahalagang karapatan na makakamit ng taong tumanggap at nagpabautismo bunga ng pananampalataya, gaya ng ating narinig, pinagkalooban niya sila ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sino ito? Ito anya yung sa makatwid bagay, ang mga nagsisampalataya sa kanyang pangalan. Kaya makakamit po natin ang pinakamahalaga at pinakadakilang kalagayan o karapatan bilang isang tao, ang tayo ay tawagin
na mga anak ng Diyos. So dito po maunawa natin yung pagle-level up ng kalagayan natin bilang tao dahil sa pagsampalataya at pagpapabautismo. Dahil sa original nating kalagayan, dahil tao yung ating ina sa laman, tao rin yung ating ama sa laman, kaya tayo ay pangkaraniwang mga anak ng tao. Pero mula po sa kalagayang anak ng tao, maaari ang tao ay maging anak ng Diyos. Paano makakamit ng tao yon? Kailangan mapasa kanya yung karapatang maging anak ng Diyos. At yung karapatan na ibinibigay ng Diyos sa tao para maging kanyang anak, ito'y tinatanggap bunga ng pagsampalataya sa kanyang mga aral sa pamamagitan ng gawang pagpapabautismo. At ang uri ng kapanganakan ay ipinaliwanag din. Hindi niya katulad nung pagkapanganak sa dugo o sa kalooban ng laman o sa kalooban ng tao, kundi ito yung paraan ng pagiging ipinanganak ng Diyos. Kaya yung bautismo po, pwede nating sabihin yan ay isang spiritual na paraan para maipanganak ang tao para maging anak ng Diyos. At masasabi natin na napakagandang kapalaran yan kung kiniklaim ng ibang mga tao na sila ay anak ng mayor, proud sila, anak ng congressman, ng senador, lalo na kung sa isang bansa ay mapabilang siya sa tinatawag na anak ng presidente. Talagang proud na proud sila dahil hindi lahat ng tao ay pwedeng maging anak ng isang nasa mataas na posisyon. Pero kung ikinararangal ng tao ang maging ganong klaseng anak, lalo nating ikarangal na bilang tao, tayo po ay maging anak ng Diyos. At inuulit ko po, ang kapalarang ito, ang karapatang ito, ay mapapasa atin kung katulad ng mga unang taong nakinig ng Ebanghelyo, sila'y nagsisampalataya at nagpasyang nagpabautismo, hindi lang pangakong kaligtasang pangkaluluwa ang kanilang kakamtin, kundi yung karapatan at kalagayang maging anak ng Diyos. Ibig sabihin, ang pagiging anak ng Diyos ay bagay na espiritual. Hindi po dapat tayo masapatan na sapat na yung sumampalataya na ako at wag nang magpabautismo. Sapagkat ang ritual ng bautismo sa pamamagitan ng paglulubog sa tubig ay isang kahayagan na tayo po ay ipinapanganak na muli sa Espiritu. Dahil ang pagiging anak ng Diyos ay hindi ayon sa laman. Ang pagiging anak ng Diyos makakamit lamang kung tayo po ay ipinanganak na muli sa Espiritu. At ito po'y sa pamamagitan ng ating pong pagtanggap ng bautismo. Kaya't hindi po marapat nating itanggi ang ating sarili at sabihin natin, hindi naman ako umaayaw, hindi naman ako nag-aalinlangan, sumasampalataya ako sa aral, pero ang ayoko lamang ay ang magpabautismo. Uni-ulit ko po, bahagi po ng kautusan ng Panginoon. At kung tayo po ay sumasampalataya sa Panginoon, sasampalatayanan din natin na ang pagbabautismo ay banal na kalooban at kautusan ng ating Panginoon. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismo, tayo po ay ipinapanganak na muli at tayo ay binibigyan ng karapatan na maging tunay na anak ng Diyos. Kapatid na Neraya, gaano kapalad ang mga taong dahil sa pagsampalataya sa Ebanghelyo, sa mga aral na itinuturo po natin, at tumanggap ng bautismo na maging mga anak ng Diyos. Ang sagot po na mula sa Biblia ay mababasa natin sa Galatia, Kapitulo 4, versikulo 7. Ano pat hindi ka na alipin, kundi anak. At kung anak, ay tagapagmana ka nga sa pamamagitan ng Diyos. So muli, dito po sa talatang ito, maunawa natin yung spiritual transformation na nangyayari sa tao kapag ka ang tao ay nagpabautismo at naibigay sa kanya yung karapatang maging anak ng Diyos. Sabi ni Apostol Pedro sa mga unang mananampalataya, na bunga ng pananampalataya nagpabautismo, hindi na anya kayo alipin. So dati po kasi, ang talagang kalagayan ng tao, nung wala pa siyang pananampalataya at pagkakilala sa Ebanghelyo ng Diyos at di pa nagpapabautismo, tayo ay mga alipin. Alipin ng kasalanan. Yung mabuti na gusto nating gawin na hindi natin magawa,
at yung masama na ayaw nating gawin, yun ang nagagawa. Yun ang kahayagan ng pagiging alipin ng kasalanan. Pero once na tayo'y nakinig, sumampalataya, nagpabautismo, at ibinigay sa atin yung karapatang maging anak ng Diyos, inaalis na tayo doon sa kalagayang slaves o mga alipin ng kasalanan. Hindi na alipin, kundi ang pagtrato na gagawin ng Diyos sa atin ay tinatrato niya tayo na tayo'y kanyang mga anak. At sabi sa Biblia, kung anak ay tagapagmana nga ayon sa kanyang mga pangako. So hindi lang po ito isang ikinararangal na kalagayang maging anak ng Diyos, kundi meron din itong spiritual benefits o spiritual na benepisyo na ang tao'y maging anak ng Diyos. Bukod sa nakalalaya na siya sa pagkaalipin ng kasalanan, nagiging mapalad ang kanyang kalagayan na si anak ng Diyos, at kapag kaanak, ang iyong benepisyo, sabi sa Biblia, pag anak, gagawin ka ng Diyos na tagapagmana. Ano yung pamana? Yun yung kanyang mga ipinangako. Ano ba yung mga pangako ng Diyos? May mga pangakong pagpapala ang Diyos sa buhay na ito. At may mga pangakong pagpapala ang Diyos sa buhay na darating. Kaya masasabi po natin na pinakamapalad na tao, ang taong naging anak ng Diyos dahil sa kanyang pagsampalataya at pagpapabautismo, sapagkat kaakibat o kasama ng pagiging anak ng Diyos ay ang maging tagapagmana ng mga pangakong pagpapala ng Diyos materially, pagpapala ng Diyos spiritually. Gaya po ng nabanggit kanina na ninyo, kapatid na Neraya, na pinapangarap ng isang tao na sana siya ay naging anak ng presidente, maging anak ng isang bilyonaryo o milyonaryo o mayaman sa buhay na ito. Subalit dito'y makikita natin, limitado lang ang pwedeng magawa ng mga taong ito. Posibleng pamanahan ka ng bahay at lupa, ng kayamanan sa buhay na ito, ng mga material na bagay. Kahit pa gaano kayaman ang isang tao, isang bagay ang hindi niya kayang pwedeng ibigay sa kanyang pagmamanahan. At ito po'y walang iba, kundi ang pangakong kaligtasan ng kaluluwa. At yung pangako sa buhay na ito na kung saan may kaakibat na kapayapaang mula sa Diyos. Kaya dito po masasabi nating walang kasing palad ang sino mang tao na maging tunay na anak ng Diyos, sapagkat ang pagiging tunay na anak ng Diyos ay kasing kahulugan ng mga tagapagmana ayon sa mga pangakong pagpapala ng ating Panginoon Diyos. Bukod dito, kapatid na Neraya, ano pa po ang isang mahalagang nagagawa ng bautismo at ano ang isang mahalagang kahingian bago ang tao ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng Santo Bautismo? Ang inyo pong ibinangon na dalawang ay sasagutin ng isang talata na babasahin po natin. Na ito po ay nakasulat sa Aklat ng mga Gawa ng mga Apostol, Kapitulo 2, versikulo 38. Sasalin po ng Bibliang Tagalog, Popular Version. Sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo't talikdan ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkakaloob sa inyo ang Espiritu Santo." Sa talatang ito na binasa ay sinasagot ang dalawang katanungan. Kung ano ang mahalagang kahingian para ang isang taong sumasampalataya ay maging karapat-dapat sa pagtanggap ng bautismo para siya'y maligtas. Ang una pong kahingian ay matuto ang tao na pagsisihan at talikdan yung kanyang mga kasalanan. Yun ang una. Pag nagawa po ng tao na mapagsisihan at ganap niyang tinalikuran yung mga dahilan ng bagay na kanyang ipinagkakasala, maaari na siyang magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo. At kung siya'y nabautismuhan, bukod sa kaligtasan, sa karapatan para maging anak ng Diyos, kakamti ng tao yung kapatawaran sa kanyang kasalanan at ipagkakaloob sa kanya yung kaloob ng Espiritu Santo. So dito po, maunawa natin na kailangan nating magsisi para tayo po ay maging karapat-dapat sa pagpapabautismo. Ano po ibig sabihin ng pagsisisi? Katulad ng mga unang lingkod ng Diyos na nagsisi, sabi, kung ako'y nakagawa ng kasamaan,
Bilang tanda ng pagsisisi, nangangako siyang hindi ko na ito gagawin pa. So ang pagsisisi, aaminin mo yung kasalanan mong nagawa. Lahat ng masasamang salita na nasasabi mo, lahat ng mga masasamang isipan na naiisip mo, lahat ng masamang gawa na nagagawa mo, nung dating wala ka pang pagkakilala at pananampalataya sa Ebanghelyo at sa Panginoong Diyos, lahat yon ay iyong aaminin, pagsisisihan at ipapangako mo na hindi mo nagagawin. Yun ang talagang nagsisisi. Meron kasi nagsisisi, hindi naman nakahandang magbago. Hindi totoong pagsisisi yun. So kailangan pag pinagsisihan mo na, pinangako mo nang hindi gagawin, talagang magbago ka na. At para makapagbago, sabi sa talata, talikdan ninyo yung kasalanan. Iwan mo na sa ibang salita. Huwag mo nang ulit-ulitin pang gawin. At kung ikaw ay nakahandang magsisi, nakahanda mong talikdan yung mga kasalanan mo, magiging karapat-dapat ka sa pagpapabautismo. At ang bautismo na nakasulat sa Biblia, tiyakin mo, sabi sa talata, mababautismohan ka sa pangalan ni Jesucristo. So magkakaroon po tayo ng isang bukod na pagtalakay, kapatid na Benhana, sa mga susunod na pagkakataon, kung alin yung tinutukoy sa Biblia ang bautismo sa pangalan ni Jesucristo. Marami po kasing relihiyon ngayon o sekta na nagsasagawa rin ng bautismo. Pero alin ba talaga yung bautismo na tinuturo ng Biblia? Na bautismo sa pangalan ni Jesucristo, na kapag ito ang naranasan natin, tiyak tayo po ay maliligtas. Sapagkat kaya nakapagliligtas ang bautismo ito, ang biyayang hatid ng bautismo, dito makakamit ng tao yung pagpapatawad sa kasalanan. Alam naman natin, sa araw ng paghuhukom, kung ano yung magiging evidence para ang tao mahatulan ng kaparusahan kung siya'y mapatunayang sa pagkabuhay na maguli, ay taglay niya pa yung kasalanan niya. Kaya dapat ang tao bago pumanaw at abutan ng muling pagkabuhay, napatawad na siya sa kanyang kasalanan. Mahirap yung mamamatay tayong taglay pa natin ang ating kasalanan sa araw ng paghuhukom, yun ang magiging katunayan para tayo maparusahan. Kaya habang nabubuhay tayo, kailangan magkamit na tayo ng pagpapatawad. At ang paraan, kailangan nating magsisi, talikdan yung ating kasalanan, magpabautismo tayo sa pangalan ng Jesucristo para kamtin natin yung forgiveness o pagpapatawad ng Diyos. Then, pagkatapos doon, kamtin din natin o ipagkaloob sa atin yung biyaya o yung kaloob, yung gift na mula po sa Holy Spirit. Ibig sabihin po, mga giliw naming mga taga-subaybay, ang pagsampalataya sa Ebanghelyo at pagtanggap ng bautismo ay isang paraan kung ang tao'y nag-iibig na mabago ang kanyang masamang likas sa buhay na ito, tayo na po. Dinggin natin ang panawagang ito ng ating Panginoon. Patuloy tayong mag-aral ng kanyang banal na Ebanghelyo o ng kanyang banal na katwiran at salita. At mula doon sa ating pakikinig ay umusbong ang isang pananampalataya upang ito ang mag-udyok sa atin upang tayo'y tumanggap ng bautismo. Sapagkat sa pagbabautismo, walang anumang kapahamakan na idudulot ito sa ating mga buhay, lalo na nga sa ating kaluluwa. Sapagkat sa pamamagitan ng bautismong itinuturo ng banal na kasulatan, tatanggapin natin ang isang malaking pagbabagong likha ng mga aral ng ating Panginoon. Kung ibig natin na maging mabuti tayong tao sa ating kapwa, maging mabuti kang anak sa iyong mga magulang at sa iyong kapwa-kapatid, ang mga magulang ay maging mabuting magulang para sa kanilang mga anak. Tayo na po patuloy nating pakinggan ang banal na katwiran at salita ng Panginoon na tinatawag na Ebanghelyo ng Kaharian ng Diyos at lumikha ito ng ating pananampalataya para po tayo'y tumanggap ng bautismo. At gaya ng nauna ng banggit ng kapatid na Neraya, marami na ang nagsisipangaral at nagtuturo ng tungkol sa bautismo. Alam niyo po, sa mga susunod nating pagkikita, pagsasama-sama, ituturo po sa atin sa pamamagitan ng Biblia. Alin yung bautismong itinuturo ng Biblia? Sa anong dako dapat tumanggap ng bautismo ang isang tao
ayon sa banal na kalooban ng ating Panginoon Diyos. Pansamantala, hinihikayat namin kayo naway magpatuloy po tayo sa pakikinig at pag-aaral ng Ebanghelyo ng Panginoon at tumikha ito sa atin ng pananampalatayang mag-uudyok upang tayo man ay maghangad na tayo po ay magpabautismo. Kung saan dako, nararapat tanggapin ang bautismo sa mga susunod pong pagkikita po natin sa pamamagitan ng programang ito. Pansamantala, huwag po kayong mag-aatubili. Kung meron kayong mga katanungan, ay kontakin nyo lang po ang mga cellphone number na inyo pong nakikita sa inyong mga screen. Pansamantala, ipagpala sa atin ang mga pagtuturong ito mula ngayon at magpakailanman. Amen.